at huwag obligahin na ang mga may-ari ng sasakyan siya mismo magre-report. Mapapahiya po ang LTO dyan. Paginhawahin natin ang buhay ng ating mga kababayan. Dapat taasan ng multa. Kasi sa ngayon, malit lang multa. 5,000? 10? 5? Ba't di natin gawin 50,000? 50,000. First class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks. I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you. So, konting survey ng sa mga bumoto dito kay Raffy Tulfo, taas ang kamay. Yan, taas ang kamay. Tutuwa ba kayo sa trabaho ng nilang senator sa Senado ngayon? Comment down below. And yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to ensure or to assure the LTO na siya ngayon talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. So ang gusto ko mangyari from now on, kapag nag-rehistro ang isang tao ng kanyang sasakyan, even though if it's Raffy Tulfo, nakalagay doon Raffy Tulfo, si Raffy Tulfo dapat pupunta sa LTO at sasabihin, Sir, ako po ay mag-renew ng aking registration ng aking sasakyan at ako po si Raffy Tulfo, ito po yung aking passport, ito po ang aking ID. Clear po tayo dyan. Real talk tayo. With all due respect, ASEC, unsolicited advice. Huwag tayong maglabas ng memo na hindi po natin kayang ipatupad. Why? Halimbawa, ni-require natin ang bawat car owner na kailangan personally mag-report sa LTO. Real talk. Pumunta yung driver ni Senator. Halimbawa, kaya bang sabihin ng LTO, Mr. De La Cruz, kay Senator pala ito pa-reportin mo dito si Senator. Hindi gagawin niya ng ating tao. Anong pwedeng gagawin dyan? Sige Brad, ako nang bahala. Hindi tama. Why? Pag pala ang may-ari, Senator, LTO nang bahala. Kapag tricycle driver, hindi pwede. So ito na habang nag-scroll ako sa Facebook, nakita ko tong sa RSAP, yung kanilang pinost dito na galing sa LTO. Basahin muna natin galing sa Traffic Adjudication Service order. So na-orderan yung publiko na the Traffic Adjudication Service performs a quasi-judicial function. Ibig sabihin yung quasi, dalawa yung function niya. Nagliliti sila and then sila na rin humusga. Na parang DOJ yan, quasi-justice, quasi-executive. And has inherent power to control its proceedings in order to attain a fair and impartial administration of justice. Thus, for the proper management of proceedings before the TAS or Traffic Adjudication Service, the public is hereby notified of the following rules to be strictly implemented in relation to cases subject for hearings. Letter A, only the concerned parties, respondents, complainants, arresting officers, witnesses shall be allowed entry in the hearing room. Letter B, due to disruptive nature of cameras, like cameras na to, no video shots or photographs shall be permitted during the hearings, as well as taking photographs or video shots in areas immediately adjacent thereto. And the letter C, no interview shall be done to any of the staff of the TAS in order to avoid preemption of misconceptions of whatever decisions, resolutions that TAS will issue. The intention of establishing the above rules is to maintain the integrity and decorum during hearings. Video recording, especially when uploaded in social media, is powerful weapon which intentionally or inadvertently
inadvertently, can destroy someone's reputation in the eyes of the public, be in the parties of the TAS staff. The TAS performs in quasi-judicial function in accordance to its mandate imposed upon Executive Order 266 and other implementing rules, and exercise of this function must all times be free from intrusions for strictly compliance in the public. So sumagot naman si Congressman Colonel Busita. Sabi ni Colonel Busita rito, November 4, 2024, last Monday lang to, nirerespeto natin ang kapwa natin public servants, pero hindi tayo maaring sumunod kung salungat sa public interest. Tandaan nyo, ang public interest, walang legal na basihan at hindi pwedeng ipatupad ang initiation na order ng direktor ng Traffic Adjudication Service, TAS, ng LTO. Hindi na pwedeng ipagbawal ang ating pagdalo sa hearing bilang third party kung mali ang huli sa mga kapatid nating motorista. Kailangan nating ipagtanggol ang mga kapatid nating motorista nabibiktima ng pang-aabuso at maling pagpapatupad ng batas. Hindi rin pwedeng ipagbawal ng TAS, Director ng LTO, ang camera o video sa hearing nila dahil hindi sila pribadong ahensya, Congressman Bonifacio Busita. So, nakita natin dito yung kapangyarihan ng camera. So, meron ako sa inyo ipapanood, Ako ay nahuli last year sa isang intersection dito sa May Carmona. So actually binalag ko na to, ang kapangyarihan ng camera, pansinin nyo yung video na to, yung naka-on yung camera, and then yung in-off ko yung camera, ito yung nangyari. So nakita nyo yung pagiging aggressive ng traffic enforcer, So yung inon ko ulit, bumait ulit siya. Taga rito lang ako. Kahit na. Bakit na? Minigkatrabaho na naman kami So yung incident na yan sa may Carmona, hindi alam ng traffic enforcer na may ako isang camera. So yung traffic enforcer alam din yung camera, di ba? Kasi may expose doon talagang ano yung behavior niya, bilang traffic enforcer, bilang public servant. Yung pinatay ko yung camera, nag-iba yung kanyang ugali. So magdala kayo ng at least 2 camera. Magandang experiment yan sa kalsada. Nakita nyo yung kapangyarihan ng camera. So dito sa Pilipinas, pag wala kang ebidensya, wala mangyayari sa'yo. So sa LTO, sa mga riders natin, dapat talaga properly documented yan para may publish para makita ng publiko ng ano yung tamang gawin sa certain situation. Kasi napakadaming gray area, maraming gray area. Ina-apprehend nga ako nung last year, wala silang panikit, pero ina-apprehend nila ako. Anong gagawin namin, Magpipray kami. So dito tayo ngayon sa may Carmona na crossing. So pinara tayo ng traffic enforcer dito. Ewan ko anong violation, pero malaman natin mamaya. Swerving. Swerving, okay sir. With reckless. Dahil ganito sir, tikita nyo lang, may litensya naman ako. So ang niya, SOP naman yan sir, yung mamamara, mayroong panikit. Okay na. Naubos na namin. Oo. Okay na. Diba? Okay na. Paano gagawin natin? Dahil wala siyang panikit. Ako naman, willing namang patikit kasi syempre, kung may mali ako, papatikit tayo. Iko-contest na lang natin kung ano yung ebidensyang hawak natin. So that time, wala siyang panikit. So, caught on camera, wala siyang panikit. And then yung kanyang demeanor, biglang nag-iba yung kanyang demeanor. So, sa mga riders natin, equip yourself with camera, hindi mo kailangan mag-vlog ka, At least meron kang ebidensya na mapakita yung ikaw ay tama talaga.
Ano pong violation, sir? Ano pong violation? Swerving kayo, sir, oh. Swerving. Oo. Natin. I-vlog natin yung mga pinagsasabi ni Rapi Tulfo. Sa actual, yung sinasabi niyang kailangan may ambulansya. O, teka lang. O, yan. Swerving yan. Swerving yan, boy. Swerving. Huli. Huli niya. Malalaman natin kung huli. Hindi. Ay, hindi nahuli. Dire-diretso lang. Swerving yung truck. Si LTO, ang daming gray area talaga. Imagine mo, no, ito yung nangyari sa yung Cadillac na mayroong protocol na 7 na plate number. Kung dito na videohan nung SAIC na na naka-deploy doon, hindi ito mag-viral, di ba? Hindi ito mako-call yung attention ni Rapi Tulfo. Kasi Rapi Tulfo, syempre, kailangan viral. Kaya, yun, show sa public na fake di umano yung plaka, and then ipa-press conference, kontuwa yung ating the biggest clown senator sa Senado ngayon, na yung A1 information ay galing sa comment section sa Facebook. Kaya imagine, no? Senador ka, comment section yung basis mo. And A1 information yan, ha? Base po sa akin, Intel report, pinost ko sa Facebook page ko and then nagsidatingan na yung mga info sa mga comment section. Na isa pang punto nito, no, kung wala nag-expose nung 20,000 na penalty ng AO 046 ng LTO na retroactive, no, na video, through YouTube, hindi ito pag-uusapan sa social media, hindi ito magkakaroon ng consultation yung LTO na yun nga, nagpresenta doon si Kerny Busita ng mga pointers, no, na dapat ayusin ng LTO at saka ng HPG. At kung walang video, hindi tayo may inform. So mahalaga talaga yung video. Ngayon, nowadays, actually doon sa Laguna, madalas ako nakaka-encounter ng checkpoint ng LTO. So pag may time, pag hindi ako late, binababaan ko talaga yung kinakausap yung LTO. So may time na yung mga LTO enforcer, ayaw nila pakuha ng camera. Dahil sinasabi ko nga, nasa public tayo, public official kayo, so pwede kayong kunan ng camera. Actually, pwede nga kayong interviewin yun. Actually, yung isang LTO officer, nagka-interview ko nga, yung last na content natin. Kasama natin ngayon yung LTO personnel, si Sir Eusebio Paz, law enforcer ng Kabuyaw. Yung sabihin niyan, Sir. Sir, kapag ganito bang mga operation ng LTO, usually ano ba yung ina-apply nyo? Yung same plain view doctrine, di ba? Yung road safety tayo. Road safety. Hindi natin yung mga naka-seatbelt. Pero si Sir Eli. May mga initial violation, Sir, yung mga visible violation. Kasi yung mga nireklamo ng netizen, yung lahat binaparang motor lang daw eh. Pati truck. Okay. Naman, lahat dinaplag daw namin. Seatbelt, kita mo naman, Sir, di ba? Oo nga. Maganda nga yan, Sir, para aware yung tao talaga na every time na pupunta ka sa kalsada, ka lang kompleto ka talaga. Maganda yan, Sir, goods yan. Tingnan nyo po. Tingnan po lagi yung motor. Oo, tama. So ito, overloading. LTO, another LTO, hey. Boss, nag-record ka na ulit? Naka-record. Lagi ako nadaan yun, nakukunan kita lagi eh. Sir, Bong? Oh, ano sir, yung Bong, may BHONG, sir. Okay. Ingat ka, boss, ha? Lagi ka na kompleto, no? Oo naman, syempre. Boss, thank you. Ito, nakita namin. Autograph. So ayun lang, kung ano gusto mo yung content for the day, consider to subscribe and hit that notification bell para natin sa mga future uploads natin. Yun lang, kung may comment ka,
comment down below. See you in the next video.